Mga kahuan, alam nyo ba kung paano at kailan nagsimulang ginamit ang pangalang Jenny sa mga bagyo na tumama sa ating bansa? Sa video na ito, sisilipin natin ang nakaraan at alamin ang makulay na kasaysayan ng pangalang Jenny at ang masaklap at malupit na karanasan na binigay ng bagyong Juaning na naging dahilan upang ang kanyang pangalan ay alisin sa listahan ng mga pangalan ng mga bagyo sa Pilipinas. Huwag kang bibitaw kahuan at panoorin mo ng buo ang video na ito upang malaman mo ang drama at trahedyang nangyayari bago sumikat si Jenny sa larangan ng bagyo at kalikasan. Tara na at samahan mo kami sa pagtuklas kung paano at kailan sumikat si Jenny dito sa Pilipinas. Taong 2011, binayo ng isang malakas na bagyong si Juaning o kilala rin sa pangalang Nok 10 ang iba't ibang bahagi ng Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas kung saan naitala ang pagkamatay ng mahigit 100 katao at pagkasira ng ari-arian na nagkakahalaga ng $126 na milyong dolyar. Noong ika-22 ng Hulyo 2011, isang LPA ang nabuo sa silangan ng Pilipinas. Unti-unti itong umusad papuntang kanluran sa loob ng ilang araw at naging isang tropical depression noong ika-24 ng Hulyo 2011 at binigyan ito ng pangalang Juaning. Habang patuloy itong umuusad papuntang kanluran, mabilis itong lumakas at naging isang tropical storm at binigyan ito ng international na pangalang Nok 10 na contribution at galing sa Laos na may kahulugang Kingfisher. Noong ika-27 ng Hulyo 2011, si Juaning ay patuloy na lumalakas at itinaas ang antas bilang isang severe tropical storm. Ang bagyong Juaning o Nok 10 ay dumaan sa silangan ng mga Polillo Islands at sa loob ng ilang oras, ito ay mabilis na naging isang kategorya 1 na bagyo at ito ay naglandfall sa bayan ng Kasiguran, Aurora. Nagdulot ito ng malawakang pinsala sa maraming lugar sa gitnang Luzon. Ang mga probinsya ng Albay, Camarines Norte at Camarines Sur ay nauulat na lubos na binaha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Lahat ng pasok sa paaralan sa Luzon noong ika-26 at 27 ng Hulyo 2011 ay kinansila dahil sa baha at walang tigil na pag-ulan. Sa Hilagang Luzon, ang mabigat na pag-ulan na dala ng bagyong Juaning ay nagdulot din ng malawakang pagbaha. Ang mga pambansang kalsada ay hindi madaanan at may mga naulat na pagguho ng lupa. May kabuuang 26 na lokal na mga flights ang kinansela mula Hulyo 26 hanggang 27, 2011. Ang bagyong Juaning ay nagdulot ng paglikas ng kabuuang 728,554 katao mula sa iba't ibang probinsya sa Luzon, kasama na ang rehiyon ng Ilocos, Gitnang Luzon at rehiyon ng Bicol. Ang mga gusaling pampaaralan ay labis na naapektuhan ng bagyo at ang kabuuang pinsala ay iniulat na umabot sa halagang $13,794,381. Ang kabuuang pinsala sa agrikultura, infrastruktura at mga paaralan ay tinatayang nasa $65,739.69. Ang bilang ng mga nasawi ay umabot sa 75, habang 9 naman ang bilang ng mga nawawala. Ayon sa NDRRMC, gumastos ang pamahalaang Pilipinas ng kabuuang $650,653 para sa tulong na ibinigay sa mga biktima ng bagyo. Dala ng malupit na epekto ng bagyong Juaning, binaha ang maraming lugar at naitala ang malaking bilang ng mga taong nasawi, nawawala at na-displace sa kanilang mga tahanan. Napakaraming ari-arian ang napinsala, kasama na rito ang mga paaralan, infrastruktura at sakahan, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansang tinamaan ng bagyo tulad ng China, Vietnam, Laos at Thailand. Mga kahuan, sino ba ang hindi magugulat at magdaramdam sa nakakalungkot na trahedyang idinulot ng bagyong Juaning sa ating mga kababayan na nakatira sa sentral at hilagang Luzon? Juaning, isang pangalan na nagdulot ng kalungkutan, pagluha at pagluksa ng ating mga kahuan dahil sa dala niyang labis na pinsala at masakit at mapait na karanasan. Dahil sa nangyaring pinsala at trahedya na hatid ni Juaning,
nagdesisyon ang PAGASA na eretiro na ang pangalang Juaning sa kanilang listahan ng mga pangalan ng bagyo sa Pilipinas. Pumili ang PAGASA ng bagong pangalan upang palitan ng Juaning at ito ay walang iba kundi si Jenny. Unang beses ginamit ang pangalang Jenny noong 2015 para sa isang malakas na bagyong Typhoon Dujuan na tumama sa Ryukyu Islands, Taiwan at Fujian. Ang ikalawa ay noong 2019 para kay Tropical Storm Podul na gumawa ng landfall sa Pilipinas at Vietnam. At ang pangatlo ay ang kasalukuyan at aktibong Tropical Storm Koinu o Jenny na nangyayari ngayong September 30, 2023. Kung si Jenny ay hindi malalaos at maging abuso at malupit sa taglay niyang likas na kapangyarihan, si Jenny ay inaasahan nating makikita at maramdaman sa taon 2027 at sa 2031 o sa susunod pang mga taon. At naway sa kanyang muling pagbisita ay mabigyan niya tayo ng sapat na panahon na mapaghandaan ang unos at pinsala na kanyang ihahatid at dala-dala. Kaya naman mga kahuan, huwag kalimutan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa pabago-bagong panahon at kalikasan upang mapaghandaan ang mga bagyo at iba pang kalamidad na posibleng dadalaw sa ating kapaligiran. Para sa iyong pang-araw-araw na update, trivia at kaunting dagdag kaalaman tungkol sa panahon at klima ng ating bansa, siguraduhing pindutin ang subscribe button. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para siguradong makakatanggap ka ng notification update sa tuwing may bagong palabas na video ang weather ni Juan. Ingat palagi at maraming salamat. Abangan ang susunod na weather ni Juan update.